when you say child labor po, ano po ang saklaw nito? Opo, Ma'am Ali, in simple terms po, yung child labor, may classifications po yan. Number one, yung children na na-expose sa hazardous work. Or ito yung mga activities na likely harmful sa kanilang kalusugan, may exposure to elements, heavy machineries, mga ganyan po. So yan po yung first class po niyan. The second class is, kunyari po, mga bata na below 15 na pinagtatrabaho ng more than 20 hours. Kasi po ang sinasabi ng labor code natin saka ng ating batas, pag below 15, pwedeng magtrabaho like yung mga artista natin, yung mga models, but not more than 20 hours or 4 hours a week. Bawal din silang magtrabaho between 8 o'clock ng gabi po hanggang 6 o'clock ng umaga. Doon naman sa mga bata na 15 to below 18, they cannot work in excess of 80 hours. So 8 times 5 po yan, 8 hours a day times 5 po. So pag yan ay nilampasan, na-violate po yan, yan po ay pwedeng maklasify from working children na pinapayagan ng batas dun sa child labor na ipinagbabawal naman po ng batas. Yusek, sa kasalukuyan po, ano ang mga programa na pinatutupad po ng CWC? Ano po? Yung mga kababayan ho natin, baka hindi sila familiar na meron po tayong Council for the Welfare of Children. You are under the DSWD, correct, Yusek, di po ba? Opo, Sir Wedge, tama po. Ang Council for the Welfare of Children po ay isang attached agency ng DSWD. Kami po ay active member ng tinatawag na National Council Against Child Labor. Ito ay pinamumunuan ng DOLE. Kasi ang Department of Labor kasi ay talagang lahat ng employment matters ay saklaw nila. Ngunit pagdating sa bata, merong itong tinatawag na NCACL, National Council Against Child Labor. Yan po ang nagmo-monitor ng child labor incidents sa ating bansa. At nakakatuwang ibalita, while very rampant pa rin naman ng child labor, nung pumasok po ako sa gobyerno noong 2022, 828,000 po ang mga batang nasasadlak sa child labor. So noong 2023 naman, bumaba ang bilang from 828,000 to 678,000. At ngayon pong 2024, batay dun sa kakalabas na PSA statistics po noong May 2025, 513,000 na lang po. So, the trajectory is really downwards. Pero yun nga, katulad nga nung sinasabi natin palagi, marami pa po tayong kailangan gawin. Oo nga. Fall short pa rin kasi itong binabanggit ninyo na as of May 2025, nasa 510,000. May commitment kasi ang Pilipinas sa United Nations Sustainable Development Goal, ending child labor by 2025. 2025 na po tayo, Yusek. Opo, alam mo, Ma'am Ali, tama po yan. Kaya pag nakikita kami ng mga kaibigan natin sa DOLE, talagang minsan binibiro ko nga po sila. Alam ko ang commitment po natin sa SDG po natin is zero child labor talaga. Pero yun nga po, ang government po, lalo na itong present administration po, ay hindi tayo tumitigil kasi nung inabutan po yan ng administration, ay talagang 800 plus thousand po yung child labor. So ngayon, after 2 years from 2022 to 2024, 513,000 na lang po. So sana po magtuloy-tuloy at talagang ma-minimize na po natin if not totally eradicate yung child labor. Yusek, can you categorize to us, ano yung mga, kumbaga, pinaka-worst cases or scenarios na talagang naaabuso yung mga kabataan, talagang nandoon yung child labor? I mean, lalo dito sa Pilipinas, may mga cases tayo ng child trafficking, mga sextortion, lalo mga bata, hindi po ba may mga ganyang cases tayo? Sir, tama po. Yung Republic Act number 9231 po natin, ito yung batas na nagpipinalize ng worst forms of child labor. Marami pong ipinagbabawal dito, maliban po dun sa mga binanggit ko kanina na sinasubject sila sa elements, sa mga machineries, mga bagay na lumalampas kunyari sa works condition. Yung worst forms of child labor po, ito po mga example niyan. Kunyari po, slavery. Bawal na po yung mga may alila ngayon, saka yung death bondage. Yung death bondage, ito yung yung parang binayad ka ng magulang mo. Kunyari binayad ka ng magulang mo dahil may pagkakautang, pambayad utang, Tapos meron ding use of children for prostitution or pornography. Yan. Meron ding use for illegal activities like yung drug trafficking. Tsaka po yung working in hazardous and harmful conditions. Yan po ang pinagbabawal ng Republic Act 9231 na talagang nilalabanan po ng ating pamahalaan. Let's get together.
Sa Net 25. Sa Net 25.